Tignan nyo, sa sobrang init, halos mahibasan na yan, oh. So yan po guys, yung bagong model ng Suzuki Smash 2026. Napakaangas guys, oh. Okay naman yung kulay niya. Ang ganda. So pagkatapos po namin kumain. Alright guys, what is up? It's me again, JB Moto. Welcome back to my YouTube channel. So in today's vlog ay tayo po ay magbabayad po ng motor. Kasi po ay due date, kaya obligado tayong magbayad. At kung hindi naman tayo magbabayad guys, ay sigurado po tayong magpe-penalty tayo niya. So medyo mahal rin po kasi yung penalty ng Suzuki Smash eh. Nasa 400. Yung hinuhulugan ko nga pala dun guys, monthly ay inaabot siya ng 3-4. Tapos kung i-add mo pa yung 400 na penalty, di magiging 3-8 siya. So medyo masakit-sakit rin sa bulsa. Kaya ngayon, kahit medyo mainit yung ating panahon, sasaglit tayo ng bayan ngayon at magbabayad tayo. Ganun po talaga guys, pagka hulugan lang yung motor mo, may obligasyon ka dyan na buwan-buwan na paghuhulog. At saka guys, titignan rin natin mamaya sa kasa guys kung naandun na yung bagong Suzuki Smash, ano? Kasi po ay nakita ko po sa YouTube ay meron na pong bagong labas ang Suzuki Smash 115R. May bago po silang colorway na nilabas. So sure ako na yun na yung nila, yung 2026 version. Ito po kasing sa atin ay 2025 version po ito. So yung 2026 ay nilabas na nila ngayong June. Medyo late nga lang kasi June na nila nilabas eh. Itong sa akin noon, April pa lang nakikita ko na ito eh. Kumbaga nasa market na kaagad. Yun, ewan ko lang kung bakit, pero parang medyo nahuli. June na nila nilabas. Pero sana meron na dito sa mga branch ng Motor Trade dito sa amin, tignan natin ang malapitan kung gaano kaganda, kung maganda ba siya, kung patok ba sa panlasa ng Pinoy. Grabe, sobrang init guys. Buti na lang tayo, prepared tayo. Meron tayong gloves tsaka naka riding jersey tayo. And kung magtatanong naman kayo sa akin guys kung bakit ko siya kinuha ng hulugan instead of cash, kasi alam naman natin na mas maganda po talaga na kunin natin ng isang motor na cash, di ba? Para wala ka nang iintindihin sa monthly payment. Hindi kagaya sa akin, tinan mo ngayon, pinoproblema ko yung buwan-buwan na paghuhulog, saka kung saan ko pa siya kukunin, di ba? Instead pag cash mo na, wala ka nang atindihin, magme-maintenance ka na lang ng motor. Kasino na lang naman yun, change oil lang yun. Uy, ang ganda nun. Kita nyo ba yun? Kapareho nitong sa akin, kaso black siya. Naka-mags siya ng white. Ang ganda. So napakaganda talaga ang pupurmahan po nitong Suzuki Smash, Mas gumagawa po pa pag pinapalitan siya ng mga ng mga piyesa. Kagaya nun, pinalitan ng mags, ginawang white yung mags. Balik tayo dun sa kung bakit ko nga ba kinuha ang hulugan itong Suzuki Smash. Napakarami pong dahilan kung bakit ko siya kinuha ng hulugan. At ang pinakaunang dahilan po niyan walang iba kundi wala naman po tayong pang cash. Sa hirap guys ng buhay ngayon, napakahirap pong maglabas ng cash, ng malaking pera ng biglaan. Ito po kasi ay pagbibilin nyo ay nasa hindi umabot ng 70 Parang 69,000 lang ito dati yung cash price niya. So mahirap po mag-provide ng ganong kalaking pera, So kung naman pag-iipunan ko siya,
sigurado mahigit 1 taon ko siyang pag-iipunan, mga 1.5 siguro nating bubunuin yun. Napakatagal pa po. Nakakainip po yun guys, mag-aantay ka ng ganun katagal. Kaya ako po ay nagdesisyon na kunin siya ng hulugan, ano. Oo, meron siyang interest, depende sa terms, kung gaano kahaba yung terms. Mas mahaba yung terms ay mas malaki po yung percentage. Kung naman po saglit lang, halimbawa 1 year lang, ano, so mas mabababa ng konti yung magiging porsyento nyo. Pero pag mahaba, kagaya nitong sa akin, 3 years, kung 3 years po talaga ito, ay talagang may kalakihan po ang porsyento. Sigurado pong panghihinayan na rin ninyo yun. Pero syempre, ang kagandahan naman guys, pag kinuha mo ng hulugan, mauwi mo na agad yung unit, di ba? Hindi ka na maiinggit dun sa iba na meron. Kasi meron ka na rin Nakaka-stress din kaya kung minsan yung ganun, di ba? Yung gustong-gusto mo nang bilhin yung isang bagay pero hindi mo siya mabili, hindi mo siya makuha. Every time na nakakakita ka ng mga ganung motor na meron na sa iba, naiinggit ka. So para mawala na yung isipin na yun, ito, kinuha ko na ng hulugan. At saka yung isang naging advantage kasi sa akin, syempre ako, hindi lang naman kinuha ko siya pang service, di ba? As you can see guys, nag-vlog tayo ngayon. Nung kinuha ko tong motor na to noong May 2025, ay sinabay ko yung aking pagbablog. So itong motor ay 1 year na siya sa akin. At yung pagbablog ko guys ay 1 year na rin, ano. Dito nga lang sa pagbablog ko, huminto kasi ako nung August tapos bumalik ako ng January 2026 na. So technically yung pagbablog ko parang nasa 7 months pa lang. Kasi nga huminto ako, di ba? So nasabi ko siya na advantage yung pagkuha ko ng hulugan kasi nakuha ko na kaagad yung motor. Nakapag-vlog tayo agad. Kita nyo ngayon 1 year na yung motor and napakarami na nating nakuhang subscribers. Nasa 800 subscribers na tayo guys sa loob nung 1 year na yun, ano. Di nga lang dire-diretso. O siguro kung nagdire-diretso ako, baka nakakuha na tayo ng 1,000 subscribers. Yun naman yung kagandahan, di ba? Kumbaga, magagawa mo kaagad kung ano yung mga plano mo in the future pa. Kung pinag-ipunan ko pa, di nagantay pa ako ng 1 year bago ako nakapaggawa ng aking YouTube channel. Di sana wala pa tayong 800 subscribers ngayon, di ba? So, yun naman yung kagandahan, guys. Tignan nyo, sa sobrang init, halos mahibasan na yan, oh. Yung napakalaking ilog na yan. So hindi pala muna ako dediretso ng casa guys, ano. Kakain muna ako. Kami pala, kasama ko kasi si OBR guys. Andito siya. Uy, bait ni kuya. Pinadaan tayo. Alright guys, so katatapos po namin kumain. Busog na busog ako guys. Ang dami nung kinain ko. Pansilog. Alright guys, so papunta na nga pala tayo dun sa sa may casa. So, magbabayad tayo doon, then tignan din natin yung yung bagong unit kung meron sila. Oops, mukhang meron. Oo nga guys, confirm, meron na yun. Hello, ang ganda. Wow. So yan po guys yung bagong model ng Suzuki Smash 2026. Napakaangas guys, oh. Grabe. Ang ganda niya. So sa mga nagbabalak pong kumuha ng Smash 115R ngayong 2026, ayan po, yung colorway na yan yung inyong makukuha na. Hindi na po itong kagaya ng akin
May pagkakaiba siya. Though kulay blue rin siya, kaso ibang kulay siya eh. Medyo malamlam siya na kulay blue. Ay, matingkad siya na kulay blue. Itong sa akin kasi medyo malamlam eh. Tsaka may touch siya ng ng orange. Instead na red, yung sa akin kasi red. Pero yung white na andyan pa rin. So guys, confirm. Ayan. Meron na po dito sa amin. Hindi ko lang alam yung presyo Wala kasi nakalagay na presyo Pero ang ganda niya. So ayan guys, so nakabayad na tayo ng ating hulugan dito sa Motor Trade. At nakita rin natin yung bagong Suzuki Smash. Meron sila. Nakatsempohan natin. Siguro bagong baba lang yun. Okay naman yung kulay niya. Ang ganda. At wala na rin akong nakitang kagaya nitong sa atin na kulay. Itong kulay blue. Yun naman blue rin, kaso iba yung pagka blue niya parang medyo dark blue siya. Tapos orange yung ipinartner sa kanyang kulay. Hindi na red. Alright guys, so pauwi na rin tayo. Tapos naman na tayong maghulog ng ating hulugan. So kagagaling nga natin doon sa kasa. At confirm, meron po silang bagong labas na Suzuki Smash 115R. So available na po sa branch na yon ng Motor Trade, yung bagong Suzuki Smash na 115R. So ako nga po guys natutuwa kasi naglabas pa rin ang Suzuki na Smash 115R na bagong version, 2026 version. At napaganda rin ng kanyang kulay So ang ibig sabihin nun guys hindi pa mapipace out yung ating legendary Suzuki Smash. Siguro matagal-tagal pa talaga siya sa market Unlike nung Raider 150 Fi, di ba? Na pace out siya. Naglabas sila ng bagong Raider. Yung tawag na sa kanya Raider Blade tsaka yung Raider Pro. So hindi naman natin masisi yung Suzuki kung bakit kailangan nilang i-pace out yung Raider Fi, kasi napakatindi po ng labanan sa underbone 150cc category dito sa Pilipinas. Nandyan ang Yamaha Sniper na naka ABS na. Tapos yung Honda naglabas rin nung kanilang magandang motor na Winner X na meron na ring ABS. Kumbaga yung Fi po kasi wala pang ABS yon, kaya kumbaga parang nahuhuli siya sa technology. Kaya kailangan talaga nilang i-pace out yon at maglabas ng panibago. At yun na nga yung bago Raider Blade tsaka Raider Pro. Okay rin naman, kaso dun sa Raider Pro guys parang nababash. May mga hindi nakagusto dun sa design ng Raider Pro. Parang ginaya kasi yung yung headlight ng Gixxer. At hindi yun matanggap ng iba. Pero sa akin okay lang naman. May isa pa naman kayong pamimilian kung gusto nyo kamukha talaga ng Raider Fi. Andyan naman yung Raider Blade. Yung Raider Blade kasi halos walang pinagkaiba dun sa Raider Fi. Yun na yun pa rin yung kanyang headlight, hindi binago. So yun, dahil nandito na tayo sa pinakamalubak na daan hindi na naman ako makakapagsalita ng maayos na ito guys. Tapusin na natin itong vlog. Hanggang dito lang muna guys ang ating vlog. Abangan nyo na lang ako sa aking susunod ko pang video sa mga bago please mag-subscribe kayo at i-like ang ating video kung nagustuhan nyo. At free din kayong mag-comment guys dyan sa baba ng inyong mga opinions and thoughts. So hanggang dito na lang muna. Bye bye. Peace.